nasabat naman ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang 538 grams ng high-grade marijuana o kush na tinatayo nagkakahalaga ng 807,000 pesos. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang droga ay itinago sa parcel na idineklarang keychains mula Hong Kong at nakatakdang ipadala sa Binyan, Laguna. Dumating naman ang padala noong November 15 at agad na na-plug ng X-ray inspection project dahil po yan sa kahinahinalang imahe. Noong November 19, nagsagawa naman ang PIDEA ng K9 sniff test na nagpositibo sa naturang droga. Sa physical examination, natuklasang nasa loob ng 2 kahon ng Labubu keychains ang 4 na pouch na puno ng illegal na droga. Patay po yan sa pagsusuri ng PIDEA. Naglabas na po ng warrant of seizure and detention ang Customs dahil po yan sa paglabag sa CMTA at Republic Act 9165. Good morning, Batangas. Nagsumite ng sulat sa Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa AMLAC, DOJ at ICI upang humiling ng freeze order laban sa mga air assets ni Ako Bicol Representative Zaldico. Sa press con kaninang umaga, isiniwalat ni Dizon ang kabuoang 11 air assets ni Ko na tinatayang nagkakalaga ng 4.7 billion pesos na nakarehistro umano sa ilalim ng iba't ibang kumpanya nito. Batay po yan sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ACAP. Ayon kay Dizon, makakatulong ang hakbang na ito sa isinasagawang investigasyon. Dagdag pa niya, nasa mga ahensya na at ICI kung ano ang magiging desisyon sa mga nabanggit na ari-arian ng kongresista. Good morning, Batangas. Happy Monday po mga kabalisong. Apektado po ng Northeast Monsoon o yung amihan ang Hilaga at Gitnang Luzon ngayong araw. Base po yan sa weather forecast ng Pag-asa ngayong araw po ng Lunes. Dahil dito, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang mga pag-ulan ang bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera at bahagi po ng Aurora. Samantala, bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulo-pulo mga pag-ulan ang mararanasan sa parte po ng Metro Manila, kabilang po dyan ang Ilocos Region, nalalabing bahagi po ng Central Luzon at maging parte po ng Calabarzon. Bukod sa amihan, umiiral rin po ang easterlies na siyang nagdadala naman ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa parte po ng Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Sorsogon, Masbate, Capiz, Iloilo, Davao Oriental at Davao de Oro. Para naman po sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may mga posibilidad ng pulo-pulo mga pag-ulan o pagkidlat paggulog, dulot pa rin po yan ang umiiral na easterlies. Sa kabila po ng pag-ulan, sa ilang bahagi po ng bansa, tiniyak naman po ng Pag-asa na wala pang namamata ang low pressure area o LPA na maaaring maging bagyo sa ngayon. Pinapayuhan rin po ang publiko na magdala ng panangga sa ulan at maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon.